Naranasan mo bang tumira mismo dun sa kalye talaga? Opo, naranasan ko po. Naranasan ko rin pong tumira sa parang bahay ng kalapate. Yung time na yun, mas pinili ko na lang po na mag-stop sa pag-aaral. Para po maglimos, mag-parking, mabigay ko po sa nanay ko. So yung tatay mo ay nanatili sa lansangan? Yes po. Habang ikaw ay nag-aaral? Habang nag-aaral po ako, dati parang kinakaya ko po yung tatay ko. Marumi, madungis, minsan patong-patong yung damit kasi nga po mentally ill siya. Alam niyo po yung buhay na parang patay na kasi ano po siya diabetic. Yung sa lansangan po siya wala siyang ligo, walang CR. So yung paa niya kinain na nung sakit niya. Ba't ka nahihiya? Tatay Yung mo po yun. yung nararamdaman ko noon. Yung sinisigaw niya po mga Bible verse, gano'n, tsaka yung tungkol sa batas. Hindi yung, ka niya nakilala? Hindi niya po ako nakikita kasi hindi po ako... Lumilihis ka? Lumilihis po ako ng daan. Anong reaction ng mga kaklase mo doon? Yun po. Pinagtatawanan ba siya? Pinagtatawanan po, hindi lang po yung mga klase ko, yung maraming tao na nakakita sa kanya. Anong tawag sa kanya? Tinasigawan siya ng baliw, sira ulo, gano'n. Tapos minsan minumura pa siya. Umalis ka dyan. Nakikita ko po yun. Nahihiya po ako, naiiyak ako. During the graduation po, meron po akong award. Sa labas po ng school, isinuot ko po sa kanya yon. Tapos, umiiyak po siya. Tapos, binabagit niya pa rin po ulit yun. Yung pangalan ko, ang paborito kong anak, Jude Santa Monica Natividad. Gusto ko po talagang tulungan yung tatay ko na may alis din po dun sa lansangan. Ayon sa United Nations, tinatayang 246,000 ang mga street children dito sa Pilipinas. Yung iba sa kanila talagang nananatili na sa kalye. Pero may iba na nakakaalis sa kalye at nagtatagumpay. Ang kasama ko ngayon, hindi mo iisipin na dati siyang tumira sa lansangan, si Teacher Jude. Hi Teacher Jude, welcome to I Listen. So, dati kang street dweller. Opo. Ilang taon ka nung napadpad ka sa kalsada? 2003 po, nung na-demolish po yung bahay namin sa Anakbayan, San Andres, Bukid, Manila. At doon po nagsimula yung buhay namin na tumira sa lansangan. Oo. So, na-demolish kayo. Opo. So, saan kayo tumira? Yung una po, doon lang sa labas ng bahay namin, dati na tinitirhan. Tapos? Alala ko po noon na habang pinapaalis po kami, yung mga gamit namin nilalabas nung demolition team ng barangay. At 3 po kami magkakapatid noon ang may sakit. Ilang taon ka nun? 2003, 6 years old po. 6 Mga years 6 old. po. Oo. Tapos ang tatay ko rin po may sakit during that time, mentally ill po siya. Tapos ang nanay mo, anong Ang nanay ko trabaho? po, siya lang po yung nag-aalaga sa amin. Nag-ano po siya, diskarte, manicure, pedicure. So, saan Tapos, kayo natulog? Doon lang po sa labas po. Tapos naglagay po ng tabing yung mama ko doon para hindi kami mainitan or maarawan, maulanan nung time po na yun. Hindi na kayo nakahanap ng tirahan? Pagkatapos po nun, meron pong malayo na kamag-anak, yung tatay ko, na tumulong sa amin. Kaya po napunta kami ng Ermita, Manila. Doon po sa may around Luneta. Tapos tumira po kami doon sa isang lugar na parang pag-aari ng gobyerno, ng barangay. At tumira po kami doon. Napunta kami doon sa may parang baba ng daycare center. At masasabi ko na parang siyang evacuation center. Kasi po, sama-sama po kami doon. Iba-ibang pamilya po. Naranasan mo bang tumira mismo dun sa kalye talaga? Opo, naranasan ko po. Kasi Saan po, mismo? doon po sa may Alhambra Street, katabi po ng Luneta Hotel. Opo, kasi dati po, dahil may mga nag-aaral po doon sa daycare center, so bawal kami magstay doon sa baba. Sumisilong lang po kami doon kapag maulan, pag umaaraw. Then, naranasan ko rin pong tumira sa parang bahay ng kalapate. Ha? Yung pag-akyat mo po, diretso higa. Kasi nakahang po yung bahay. Doon po sa may facility din ng barangay. Then, dahil may mga nagagalit pa rin kasi bawal daw po tirhan dahil pag-aaringan ng gobyerno, napalis din po kami. Kaya napunta po kami doon sa may parang bahay na karo ng kabayo. Karo ng kabayo? Parang karo ng kabayo po yung style. Kasi may 2 gulong, tapos yung sa harap niya, yung nilalagay sa likod ng sasakyan, pag hinihila. Oo nga. Ganun po. Oo. So, ganun po yung style. Saan yun, banda? Yung po, yung tabi po ng Luneta Hotel, yung street po na yon, Alhambra Street, corner,
Kalaw. Tapos pagitan po noon is United Nation Avenue. Hindi ito sa pier. Hindi po. Hindi sa pier. Ito yung parang may truck, tapos parang meron siyang pang-connect, tapos doon kino-connect yung mga container van. Apo, yung sasakyan kapag hinihila. Pero dahil pinagbabawal nga po ng gobyerno, pinahatak po lahat ng sasakyan na yon. Kaya napunta po kami ulit sa lansangan. Oh Yun my po. gosh. So hindi po mako-consider na batang lansangan lang. Mako-consider po kami na parang family in streets equation. Oo. Ano yung pinakamahirap sa buhay ng nakatira sa lansangan? Una po, mausok, maingay. Hindi po namin alam kung kailan uulan, kailan po kami merong lugar na masisilungan. Kasi syempre, pag wala kang bahay, wala ka ring CR. Saan ka makiki-CR noon? Saan ka makikiligo, di ba So, po? saan kayo nakikisiya? Nung time po na yon, malaking pasalamat po namin dun sa barangay kasi nabibigyan kami ng pagkakataon ng libreng panligo sa may mismong barangay hall po. Na libre po. Paano kapag nakatira kayo dun sa tabi ng kalye, tapos saan kayo natutulog? Maagap dun po, sa gutter. Lalagay po kami ng karton, tapos naglalagay kami ng lona, yung nanay ko po ang gumagawa noon. Then, syempre, may ano po yun, yung mga establishments may mga nagre-reklamo, hanggang sa dumarating yung punto na papahuli kami, pinaparescue kami ng Manila Department of Social Welfare and Development. Rescue operation po, Paano para rescue? dadaling kami sa, may sasakyan po sila Tapos, isasakay nila doon. Hahakutin kayo. Hahakutin kami. Sa awa ng Diyos po, hindi po ako napabilang doon sa mga nare-rescue. Kasi mabilis po kami tumakbo Po. Nung time na natutulog kayo dun sa gutter, Opo. anong naiisip mo nun? Lagi lang po ako nakatingin sa langit. Hanggang doon na lang ba yung buhay namin? Ano ba yung nakalaan para sa amin? 2004 po, nagsimula po na nakilala ko po yung Child Hope Philippines Foundation. Ito po yung meron silang tinatawag na mobile education van doon sa may Kalaw. Kung saan meron pong sasakyan na merong telebisyon, doon po sila nagtuturo ng isang mga educational materials. So, nakita ninyo yun? Nakita ko po at dati mahihayin pa ako Then, naging part po ako nung kanilang programa. Nung batang lansangan pa lang po ako, kasama ko yung mga bata na yung mga nagsosolve, nag-rugby, tapos kasama ko po na nanlilimos doon sa kalsada. Tinatawag nila ako na maging bahagi ng isang learning session. In-encourage lang po ako ng mga kapwa ko batang lansangan na sumali po doon, pumunta po doon. Anong sabi nila Kasi sa'yo? nakapark lang po yung mobile education van doon sa Kalaw Tapos, nag-encourage po sila, yung mga kapwa ko bata, na halika, punta tayo dito sa kay Kuya Jesse. Yung si Kuya Jesse po, ito po yung social worker. Tapos may mga binanggit sila na gagawin namin na mag-aaral daw po. Then doon ko po nakita yung mobile education van. Na may mga bata po doon sa likod ng van. Nakabukas po yung likod ng pintuan. Meron pong television. Hindi ka nag-aaral nung time na yon? Nung time po, 2005 po, naghiwalay kasi yung parents ko. Yung mama at papa ko po naghiwalay. Yung tatay ko po ay mentally ill. Kaya po, yung nanay ko po, wala po kaming pagkukuhanan ng pang-araw-araw namin na pagkain. Kaya yung nanay ko po, nag-street sweeper po siya sa barangay po. Then po, dahil tatlo po kami magkakapatid noon, pinag-aaral po ng mama ko, hindi po kaya ni mama na ma-provide yung pangailangan namin para makapag-aral. Noong 2005 po, yun po yung time na nag-stop ako sa pag-aaral. Yun po, kasama ko po yung mga bata na nanlilimos, nagpa-parking, tawag taxi po, then yung, alam niyo po yung payong, nagpapayong-payong po pag umuulan, then nag-parking boy din po ako. Magkano yung kinikita mo doon? Nung time na yun kasi puro barya-barya po yung nabibigay sa akin, yung mga siguro around 200 pesos, masaya na ako, din yung po yung binibigay ko sa aking mama. Para matulungan po yung yung mama ko na meron kami pang araw-araw na pagkain. Oo. Tapos, so ilang taon ka nun? 2005 po, siguro around 7 years old po. 7 years 7 years old. old po. Oo. Nung time na yun ba, anong iniisip mo nung 7 to 8 years old ka? Yun po, ang una ko lang pong iniisip nung time na yon ay matulungan po yung nanay ko. Kasi para siya na yung naging tatay at nanay namin. So, makapag-aral yung dalawa kong kapatid habang ako tumutulong sa kanya. Napagalitan nga po ako ng mama ko kasi syempre, umiiyak ako nung elementary ako. Dahil gusto ko nga pong tulungan siya. Wala akong baon, wala akong
dala-dala na pangkain. Sa eskwelahan na katulad nung mga kaklase ko dati, may halagang 20 pesos, pambili ng pambaon nila. And time na yun, mas pinili ko na lang po na mag-stop sa pag-aaral. Para po maglimos, mag-parking, mabigay ko po sa nanay ko. So tumigil ka, sinabi mo sa nanay mo, hindi nila ako mag-aaral. Opo, pero nagalit yung nanay ko. Oo, Kasi ayaw niya na tumigil ako eh. oo. Yun po. Kaso lang, Kaso po, mas nanaig po sa akin na na gusto kong tulungan siya nung time na yun. pag nakikita mo yung mga kapatid mo na nakakapag-aral, ano nararamdaman mo? Hindi ko po kasi naisip nun yung yung pag-aaral. Ang naisip ko lang talaga yung mama ko, matulungan yung pangailangan namin, ma-provide sa araw-araw, may pangkain kami. So yung ma-provide lang po yung pangailangan namin, yun po yung naisip ko. Tapos dumating yung Child Hope, 'di ba? So ang sabi niyo nag-aaral kayo doon sa van? Paano ba yung mga activities Yun doon? po. So dahil hindi po ako nag-aaral sa isang formal schooling, Mm-mm. yung mobile van po, merong television, pinapanood po kami ng isang mga learning educational materials na kung saan hindi katulad nung sa mismong formal schooling na tinuturo. Realidad ng buhay po yung mga naituturo sa amin noon. Oo. Tapos, ano Meron po nangyari? kasing mga tinuturo din na mga skills for life, values formation, yung mga karapatan ng mga bata. Oo. Then, ini-encourage din kami na bumalik sa pag-aaral. Anong pakiramdam no nung nakabalik ka sa pag-aaral? Sobrang saya ko po noon. Hindi po katulad dati na naranasan ko po yung pinaglumaan ng kapatid ko. Kasi kami pasa-pasa po kami ng uniform. So, pag natapos na siya, yun na yung magiging uniform ko. First year high school po ako, nag-stop ulit po ako sa pag-aaral. Bakit? Kasi po, yung kuya ko, po siya, graduate po siya ng high school. So, mas may mga pangangailangan siya na kailangan may provide. So, bumalik po ako sa panlilimos, pagkain galing sa basura, pag-parking boy, tawag taxi, yun po. Then, nung nakagraduate naman po yung kuya ko, dahil umaattend pa rin po, continuous po yung pag-attend ko sa mga learning sessions ng Child Hope, na-encourage po nila akong ulit na bumalik sa pag-aaral po. Hinanapan po, hindi po sila napagod na tulungan ako eh. Hinanapan po nila ako ng another sponsor, ito po ay pare po yun. In exchange naman po nun, ay magsaserve po kami dun sa simbahan. Yung father mo, anong nangyari? Yung father ko po, during high school po, dun po sila sa may labas ng school namin nakatira. Naging street dweller din po siya. Meron po siyang kinakasama na nasa lansangan din. So yung tatay mo ay nanatili sa lansangan? Yes po. Habang ikaw ay nag-aaral? Habang nag-aaral po ako. Oo. First year, second year, third year, dati parang kinakaya ko po yung tatay ko. So tumuntong ka na ng high school? Opo, nung tumuntong po ako ng high school, Pumapasok ka sa school? papasok po ako sa school yung tatay ko kasi mentally ill, Oo. sumisigaw-sigaw. Saan mo siya nakikita? Sa may Calaw po, sa UN, sa TAF. Nagta-traffic siya doon. Nasaan yung school mo? Doon lang din po sa TAF, Arroyo High School po. So ibig sabihin sa tapat ng school mo, nandun yung father Opo, mo? doon sa may waiting shed po. Doon po sila natutulog. Tapos anong itsura ng tatay mo nung time Ano na po yun? siya, marumi, madungis. Tapos minsan patong-patong yung damit kasi nga po mentally ill siya. Then, ano po siya, para siyang walking dead. Alam niyo po yung buhay na parang patay na kasi po siya diabetic. Yung sa lansangan po siya wala siyang ligo, walang CR. So yung paa niya kinain na nung So para sakit siyang niya. taong grasa. Taong grasa na parang walking dead kasi amoy patay po eh. Mabaho po yung... Natatandaan mo pa ba yung unang beses na pumasok ka sa school, Opo. tapos nakita mo siya na nandoon sa Opo. labas? Natatandaan ko po yung unang araw na pumasok po ako sa school na yung tatay ko po nandun sa may Taft Avenue. Nagta-traffic siya. Sumisigaw-sigaw. Lumiliko ako ng daan para hindi niya ako makita. Bakit? Kasi nahihiya po ako eh. Doon sa sitwasyon niya dati. Ba't ka nahihiya? Tatay Yung mo po yun. yung nararamdaman ko noon. Para siyang tiyatawag ng baliw, minumura-mura siya ng ibang tao, kasi sumisigaw-sigaw po siya. Yung sinisigaw niya po mga Bible verse, ganon, tsaka yung tungkol sa batas. Hindi Yung, ka niya nakilala? hindi niya po ako nakikita kasi hindi po ako Lumilihis ka? lumilihis po ako ng daan. Oo. Papunta po doon sa school. So nakikita siya ng mga kaklase mo? Nakikita po, hindi pa po alam ng mga klase ko na tatay ko yon.
Hindi nila alam. Hindi po nila alam. So, anong reaction ng mga kaklase mo doon? Yun po. Pinagtatawanan ba siya? Pinagtatawanan po, hindi lang po yung mga klase ko, yung maraming tao na nakakita sa kanya. Anong tawag sa kanya? Tinasigawan siya ng baliw, sira ulo, gano'n. Tapos minsan minumura pa siya, umalis ka dyan. Tapos Ganon. nakikita mo lahat yon. Nakikita ko po yun, nahihiya po ako, naiiyak ako. Mixed emotion po yung nararamdaman ko that time. Hindi ka naawa sa tatay mo. Naaawa rin po ako. Pero, Sobrang naaawa po ako. Kaso wala pa po akong kakayahan na ipagtanggol siya that time eh. Opo. at nahihiya ka pa. Nahihiya pa po ako. Ba't ka nahihiya? Siguro po dahil baka nisip ko po na kung anong sabihin sa akin ng ibang tao. Kasi po, una, talagang mahal ko naman po yung tatay ko. Mm-mm. Ang pinapanalangin ko nga po dati, makasama namin siya, bumalik siya sa amin. Kasi yung nanay ko, nahihirapan na nun eh. Sobrang bigat po nung nararamdaman ng nanay ko. Kaya yung nararamdaman po ng nanay ko, nararamdaman ko na rin po. Doon na po dumating yung punto na kailangan ko yung tatay ko naman po yung ipagtanggol ko. Yun po. Sinabi mo sa mga kaklase mo? Sinabi ko po, hindi lang po sa mga klase ko, sa buong school po. Kaya po, Paano mo sinabi? yun po, yung during the campaign nga po, na tumakbo po ako student council president, kada room po pinupuntahan namin po yun eh. Sinasabi ko na maliban po sa anti-bullying, meron din po ako ibang mga advokasya at sinasabi ko sa kanila, yun nga po yung tatay ko, sinasabi ang baliw, sira ulo ng ibang tao. At yun po, doon po dumating yung point na naging malakas na yung loob ko, na kahit na nasa labas yung tatay ko, hindi ko na po siya kinakaya, pinupuntahan ko. Binibigyan ko nga po siya ng baon, ng pagkain, galing doon po sa baon ko. Yun po. Ikwento mo sa akin yung unang beses na nagpakita ka na sa tatay mo. Opo. Kasi for 3 years, iniiwasan mo siya. Opo. Tapos after 3 years, hindi pwedeng ikahiya ko ang tatay ko. Opo. Third year high school po ako. Nakikita na po ako ng tatay ko at sinisigaw niya yung pangalan ko. Opo. Ang lagi niya sisigaw, ang paborito kong anak, buong pangalan, Jude Santa Monica Natividad. Pag sinisigaw niya yung pangalan mo noong time na Opo. yon, anong ginagawa mo? Doon po parang proud na proud ako na medyo nahihiya pa rin. Pero pag sinasabi niya yon, doon po ako parang nabubuhayan, magpatuloy. Yun po. So, nung una mong narinig na yung tatay mo doon sa labas sinasabi, Jude Santa Monica, ang aking paboritong anak. Opo. Ano yung unang mong reaction? Yun po, syempre nagugulat ako. Buong-buo yung sinisigaw niya, buong Oo, pangalan ko. nahiya ka ba? Tapos napapatingin ako sa paligid. Baka may nakakarinig. O baka may nakakarinig. Kaya po nung time na yon, inamin ko na po. Kailan mo siya nilapitan at nakipag-usap ka na sa kanya finally? Yun na po, yung nailabas ko na. Yung itinatago ko po na hiya, na kinakaya ko siya dati, ganun. Nung naipagmalaki ko na po siya. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, huwag ka mag-alala, hanap ako ng tulong para mabigayan nung pangangailangan mo sa pagkagamot. Anong sinabi niya? Ayun, wala po siyang sinabi, nangangiti lang siya. Tapos ako po, binalik niya po sa akin yung tanong, kinakamusta niya rin po ako. Nung graduate na po ako ng high school, during the graduation po, meron po akong award. Binigay ko po, sa labas po ng school, isinuot ko po sa kanya yon. Tapos, umiiyak po siya. Yun po. Tapos, binabagit niya pa rin po ulit yun. Yung pangalan ko, ang paborito kong anak, Jude Santa Monica Natividad. Yun po. Bakit mo ginawa yun? Ginawa ko Binigay po mo yun. yung medalya sa tatay mo? Opo, ginawa ko po yun kasi parang gusto ko pong sabihin sa kanya na proud po ako or maging proud siya na may anak siya na lumalaban para sa kanila. Gusto ko po talagang tulungan yung tatay ko na may alis din po dun sa lansangan. Paano mo natulungan yung tatay mo? Yung tatay ko po, hiningan ko po ng tulong. Natanggal ba siya sa lansangan? Yun po, na-rescue po siya. Ito naman po, na-rescue yung tatay ko ng NDSWD. Then, dinala po siya sa may Reception and Action Center ng Manila. Saan nila dinala? Dinala po siya sa Boys Town, sa Home for the Aged, sa may Marikina. Sabi ko, habang hindi pa ako nakapagtapos sa pag-aaral, kung pwede doon muna kasi maayos naman po yung tinutuluyan ng tatay ko doon. Meron po siyang pagkain. Then may mga nagbibigay pa rin po ng tulong, pinapadala ko po sa tatay ko. Kaso dumating po yung punto na sobrang bigat po sa buhay namin. Ano yun? Ayun po yung magta-third year college po ako. Kasi ang isip ko lang po, kailangan ko makapagtapos sa pag-aaral eh. January 2, 2017 po,
namatay po yung tatay ko. Doon po sa mismong home for the aged sa Manila. Gulong-gulo po ako. Kasi birthday po ng nanay ko yun eh. Nung namatay po yung tatay ko. Tapos kinabukasan po, nilibing yung tatay ko. So, ikwento mo sa akin yung nagtapos ka na ng pag-aaral. Nakayanan ko na pong mapag-aral yung sarili ko. Nag-aaral po ako online kasi old curriculum po yun eh. Oo. Tapos 2 subjects per ano lang po ako. 2 subjects per SEM. Nag-aaral po ako, nagtatapsilugan po ako that time. Then nag-call center din po ako. Parang ako po yung naging breadwinner sa pamilya namin. Tapos 2022 po, sa awa po ng Diyos, nakagraduate po ako sa college. Ano ang kurso na Apo, nagtapos tinapos po mo? ako ng Bachelor in Business Teacher Education, Major in Business Technology and Livelihood Education sa Politecnicong Universidad ng Pilipinas. Wow! Congratulations! Then, nung nakapasok po ako sa Child Hope, kinuha po nila ako staff, assistant project officer po ng isang programa na sinusuportahan po ng isang Japan NGO. Sa umaga nag-work ako, sa gabi nagmo-motorcycle taxi rider po ako. Tapos may dalawa pa po akong anak na makulit. So paano po ako makapag-review? Ginawa ko lang po yon kasi parang nagpapanik ako. Hindi ko pa po sure na parang secured ako. Kaya sa awa po ng Diyos, nung 2025 po na nag-exam po ako, yun po, nakapasa po ako sa board. Wow! Opo. Congratulations! So ngayon nagtuturo ka na? Hindi pa po ako nagtuturo, pero yung work ko po, related po doon sa course na tinapos ko. Sa Childo po, assistant project officer po ako ng Project Bamboo or yung skills and livelihood training po para sa mga batang lansangan po. Pero gusto mong magturo sa isang formal school? Gusto ko po, pero ang pakiramdam ko po ngayon, Ma'am Cara, tulungan po yung mga batang lansangan, ma-motivate sila na katulad ko, na gamitin po nilang kasangkapan yung mga problema, suliranin na naranasan nila sa lansangan para bumangon. Yung negativity po, gawin nilang positive kasi yun po yung pinakapundasyon nila sa buhay. Kung may mensahe ka, I'm sure your father is very proud of you. Kung may mensahe ka sa tatay mo, ano yun? Gusto ko lang sabihin sa kanya na huwag siyang mag-alala sa pamilya na meron kami ngayon. Meron siyang mga anak na matatag, matibay, patuloy na lumalaban at binabago yung buhay. At sa nanay mo na nagtaguyod sa inyo all these years. Mahal na mahal ko siya. Humingi ako ng tawad sa kanya kung hindi ko pa naibibigay yung buhay na pinapangarap namin para sa amin kasi nandito pa lang kami sa processing na binibuild namin. At kung may mensahe ka sa batang ikaw Opo. na nakatira sa lansangan, nakatingin sa langit nung panahong iyon, anong sasabihin mo sa batang Jude? Ang mensahe ko po sa Batang Jude, salamat kasi pinili mo yung buhay na hindi katulad ng, alam niyo po, yung nag-drugs or nag-rugby. Kasi pinili mo yung buhay na makakabuti sa'yo sa kung saan ka na ngayon. Okay ako ngayon at sana mas maging matatag pa ako. Yun po. Maraming salamat sa iyo, Jude. At sana marami ka pang ibang batang lansangan na ma-inspire at matulungan. Hindi pa huli ang lahat kahit na tumira sa lansangan. Thank you very much, Jude. Maraming salamat din sa po. inyo. Mga kapuso, lagi ngang sinasabi, di ba, kahit na may mapait kang pinagdaanan, basta manalig ka lang sa iyong sarili, sa Panginoon at sa iyong pamilya, makakalagpas ka rin sa lusak na iyong pinagdaraanan ngayon. At si Jude ay isang patunay na hindi nagtatapos sa lansangan ng buhay ng isang tao. May pag-asa hanggat nagpupursiki tayo. Ako po si Cara David at ito ang I Listen. Maraming salamat, Jude. Salamat Thank po. you. Thank you Thank po. you. Thank you po. Salamat.